Kumusta mga guys? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino ICC. Ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, about naman to kay Senate President Cayetano at saka sa mga senators, ICC, whatsoever. So, ang video to is mula guys sa iyong araw. So, meron ito papagat na Senator Cayetano at mga senators sinurpresa ng pahayag ng ICC? Question mark. So, yan yung panonood natin ngayon, men. Bibigyan natin doon ng reaction and then kayo na lang din bahalang umusga. So, bago natin simulan sa iyong araw, supportahan yan. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino ICC. So, pasensya na kayo. Isang buwan din tayong nawala kasi na-busy tayo sa bagay-bagay. And then, yeah, may trabaho kasi tayo para na, inatupag. So, yeah. Sa iyong araw, Filipino ICC. Anyways, good luck pala sa algorithm natin. So, kung mahina yung algorithm natin kasi 1 month na tayong hindi nakapag-upload, i-share na lang itong video to. Or siguro, mag-like na lang kayo sa video or mag-drop ng comment. Malaking tulong na yan para makabalik ulit tayo sa algorithm. So, yeah. Without further ado, sa iyong araw, Filipino ICC. Like, comment, share, subscribe, start. Kami, Karen, we already have Senate Resolution 44 na nakalagay doon na dapat tumaan sa korte natin, and we reaffirmed that a while ago. So hindi to bago sa Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. Problema kasi sa mga Duterte, sobrang tagal nilang tinanggal yung natin, pagiging miyembro natin sa ICC. Hindi na nag-iisip pa. Umabot pang 2018 eh. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. de la Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. de la Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. Sobrang laking magkaiba yung criminals at saka yung alleged criminals. Kasi innocent until proven guilty nga, di ba? Huwag niyong sabihin kasi yung gustong mangyari ngayon ng mga Duterte, merong due process Yeah. Gustong-gusto niyong i-due process sila eh. During that period, Mr. de la Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group, and Directorate for Human Resource and Doctrine Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC. Diba? The committee has started. Pwede na yan. Pwede na i-surrender yan. Siguro, hinihintay lang nila na mahinog si Bato, Ay, ewan ko lang kung ano nang ginagawang ni Bongo ngayon. I think magdasal-dasal ka na talaga, Bongo. Tawagin mo na lahat ng santo. To uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Dismayado and was made of galit at binudol daw namin ang taong bayan. How dare he said that? Wala kaming binudol na tao nito sa what did we gain from that? Wala kaming binudol dito. I swear before the graves of my policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight against drugs. Nauuntog na si Senator Bato sa tunay na bato ng batas at ang unti-unting pagburog ng isang malaking pader. Wala kanyang binudol na tao, galit na sigaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Para bang ang kanyang boses ay isang kanyo na sumabog sa ere, pero bakit tila bawat salita niya ay bumabangga sa matitigas na pader? Hindi ba't dati tila siya ang bato, matibay, walang makakatinag, pero ngayon, unti-unti siyang natatapunan ng mas malaking bato. Ito ang batas. Kung walang budol, Tama naman. Ano na talaga nagiging emotional na si Bato ngayon? Bakit ang mga Kasi pahayag I ng think emotional outbursts ngayon na kasi na-realize ni Bato mali ang fight? na, ano pala to?
totoo pala tong mga ano na to, 'di ba? It's real, 'di ba? Ito na yung Senator Bato. Ito na yung sinasabi mo dati na ano, shit happens. Na shit happens ka na ngayon. Yung sugat-sugat mo sa kamay, pagkadapa mo sa hagdanan, shit happens yan. Diba? Shit happens yan. Sinasabi ko sa'yo na shit happens ka, na back to you ka. Meetings ng Quad Committee, nasaan ang kontrapruweba? Sabi ng mga kritiko, ang pag-iwas sa ebidensya at pagbanggit ng simbahan ay theatrics, hindi rebuttal. Pero paano nga ba lumaban ang Bato na nasusukol, emosyon? Pero in fairness kay pagminsan, Bato, sa mata ng sa publiko, lahat ng ang ano, proses mga ay maton, nagiging mga palatandaan ng matitikas, takot. mga Pero bago tigasin lahat ng yan, na miyembro ng Duterte camp or nasa Duterte is si Bato talaga yung pinaka-emotional. Diba? Like, napakalaking tao, tumutulo yung luha talaga. Parang kaibahan siya pa. Well, ako admitted ako na kapag sometimes talaga nakikipag-argue ako or gusto kong maglabas ng emotion ko. Like, hindi ko gustong umiyak, pero tumutulo yung luha ko. Like, alam niyo yung kahit galit lang yung nararamdaman mo pero tumutulo yung luha. 'Di ba, mostly sa luha tutulo yan kapag malungkot ka, parang naiipit ka. Pero yung galit ka na tutulo yung luha mo. Parang I think ngayon ko lang din siya nararanasan, na naalala ko dati yung katrabaho ko, parang parang pinalagan ko sila ba kasi parang nakakainis na. Tapos yun, wala lang, sinabi ko lang yung mga hinanaing ko, tutulo yung luha ko. Naiinis nga ako dun, like, what the heck, ba't naiiyak ako? Nakakainis yung ganyan. Naiiyak. Yeah, medyo hiyang-hiya pa nga ako dun kasi, naiiyak ka ng walang dahilan ba? Like, galit ka lang pero naiiyak ka. So, same as dito kay Bato talaga, na parang, I think parehas kami na, nadadala ng emosyon kapag may gustong sabihin whatsoever. Kasi, sobrang talaga, iyakin din ni Bato. Di ba? Na, mostly sa Senate siya naiiyak, di ba? Tapos ngayon, yung nakiusap naman na siya sa presidente na ang sabi niya doon is, parang, Mr. President, ituring mo naman ako na ordinaryong tao. Huwag mo naman ako ipadala sa dahig o ikaw yung tatay, ako yung anak. Gagi. Si FPRRD yung tatay mo. Samahan mo si FPRRD doon sa dahig kasi yan yung pinangako mo na I'm so happy, diba, to be with the old man para maalagaan ko siya sa hig. Nandun yung totoong tatay mo. Yun yung literal na partner in crime mo. Diba? Wag kang mag kay PBBM, dun ka kay FPRRD. So yung pag-iyak-iyak ni Bato, wala tayong diyan kasi parang yun nga, parang I think yun yung niya, part of mechanism niya yan, na naiiyak talaga siya kapag nagiging emotional siya, madamdamin siya, di ba? Kasi yun, ganyan din ako. But wala lang, sobrang lang din. I think makikita natin dito na nasa huli talaga yung pagsisisi or everything na gagawin mo dito sa mundong to is may consequences talaga. 'Di ba? Sana mag-reflect din to sa kunyari lang, wag naman sana maging presidente si Sara Duterte. Sana mag-reflect to na baka kasi biglang maglunsad ulit sila Sara Duterte ng war on drugs. Tapos may mga maangas na naman ng mga PNP chief na gagayahin yung ginawa ni Bato kasi sila na naman yung power. Tandaan nyo always, 6 years lang yung pamamalagi nyo sa trono. So possible yung mga pagagawin nyo na naman ngayon, magagaya din naman kayo kay Bato. So parang mag-reflect na lang kayo kay Bato ba? Kasi si Bato sobrang tapang niyan dati pero kita nyo sobrang lumalambot na ngayon. Kasi hindi din biro kung may mas mamalasin talaga dito sa whole war on drugs na to, I think kay Bato at kay Bongo yung pinakamapait na fate if ever mapunta sila sa Hague. 'Di ba? Kasi isipin nyo, sila Tebes, sila Kibuloy. So, silang Atong Ang. Kung naging presidente na si Sara, may possibility pa
na makalaya yung mga yan. Ganyan naman talaga yung ano natin bansa natin Parang umuulit-ulit na lang din yung cycle na yan. Parang history repeat itself. Diba? Na kapag malakas ka sa presidente, bigla-biglang nagiging malinis yung pangalan mo. Dumaan na yan sa mga nagdaang presidente, parang ganyan yung nangyayari. Ewan ko kung napapansin nyo rin yan, But, yeah, sana talaga tignan nila itong nangyari kay Bato, na, hindi porket nasa kapangyarihan ka ngayon, is forever mo nang matatamasa yan. Dapat isipin nyo yung after. Diba? Then, yun, balik tayo. Bakit si Bato yung pinaka, mamalasin dito at si Bongo? Kasi yun nga, silang kibuloy, silang atong whatsoever. Pwede pa silang makalaya kapag naging presidente si Sara Duterte. Yung kay FPRRD kasi, kung mapulok man siya dun sa dahig, matanda na si Duterte man. Diba? So, kung kunyari, maano siya doon, matsugi siya doon. Wag naman sana muna, 'di ba? Kunyari matsugi siya doon. Konti lang yung time na isa-serve niya doon sa hig. Pero what if si Bato, si Bongo, nandun sa dahig? Do you think if ever maging presidente si Sara, magagawa nila ng paraan na ma-extract nila si Bato at si Bongo? Hindi ganyan kadali yan. 'Di ba? Malaking gulo yan. Tsaka I think hindi papayag yung ICC dyan at ilalaban nila yan. Kasi resume ng ICC na yan 'Di ba? Yung kay Bato, kay Duterte, dagdag resume ng ICC yan. So, ang mas mamalasin talaga dito, si Bato. Kaya di mo rin masisisi si Bato kung ganyan siya katakot ngayon. Ganyan siya kaaligaga ngayon. 'Di ba? Literal na run for his life yung ginawa niya dun sa Senate. Pero I think pinakamali na desisyon talaga ni Bato din na pumunta siya sa Senate. Kasi yung Senate na yan, trap yan 'Di ba? What if pinangakuan siya na mapoprotektahan ka namin dito. Iluklok lang natin na Senate President si Cayetano. Sobrang nipis lang ng majority ngayon. Anytime pwedeng bumaliktad yan. 'Di ba? 13 lang sila Sobrang nipis lang ng majority. So, ano mangyayari kapag mapalitan ulit din ng Senate President? Hindi si Bato, nandun lang. Parang isinilid lang siya sa hawla na parang, ilalabas na lang kapag time will come. So, I think wrong move yan. Ewan ko, may nakita akong interview na si Cayetano daw yung naghikayat kay Bato na pumunta para mag-cast ng vote, But, I think dapat hindi na siya lumabas Pero I think, na rin siguro, tadhana na rin yung, 'di ba, may gusto na pumunta si Bato doon at matrap yung sarili niya doon. Pero sana hindi makalabas yan doon Kasi baka may tutulong na naman para lumabas yan sa Senate. May pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Si Congressman Romeo Acu, hindi man kasing ingay, ay parabang isang teatriko na unti-unting inaangat ang belo ng katotohanan. Kung mali ang findings, maglabas kayo ng ebidensya, hindi ng galit, sabi ni Acu. Ngayon, ang mismong Bato na simbolo ng lakas ay nalalansag ng mga komento at pahayag na walang pruweba. Ayon sa quad. Pero in fairness kay FPRRD, mas may bayag pa siya sa anak niya. Pupunta talaga dun sa Quadcom. Isang grand criminal enterprise. Duterte, Bongo, Bato, mga pangalan na dati ay walang makakalaban. Actually, yung Pero three kings na to may kalaban to ay para dati si Trillanes. Na Yun nga lang, masyado nilang minamalit yung capability ni Trillanes. Kasi, syempre, sobrang confident sila na sila yung nasa power Nagpakampante sila. Like, hayaan nyo si Trillanes siyang mag-ngak-ngak dyan. Di naman uubra yan. Nasa sa atin naman yung power. Si Trillanes, nag-iipon lang pala. Like, yari kayo kapag bumaba kayo sa pesto. Long term yung ni Trillanes
yung plan eh. So, yari sila ngayon. Kanya-kanyang iyak. Di ba? Unang umiyak. FPRRD. Muntik niyang hampasin ng mic. Pangalawang umiyak, si Bato. Mr. President, nandyan si Mr. Trillanes sa labas o NBI. Nandyan pa rin sila sa labas. Pwede bang paalisin nyo yan? Di ba? Sino susunod? Si Bongo. Malay natin. Bakit hindi tumatayo sa Quad Committee si Senador De La Rosa kung walang tinatago? Bakit umiwas? Pero teka, siguro nasasaktan ang Bato, nasasaktan ang matibay. How dare you? Sabi ni Senador De La Rosa kay Ako. Ngunit ang tanong, sino ba ang may karapatan dito? The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Sumayado niya, meron galit at binudol daw namin ang taong bayan. How dare he said that? Wala kaming binudol na tao dito sa Matulog. What did we gain from that? Wala. Wala kaming binudol dito. I swear before the graves of my policemen who offered ultimate sacrificing their fight against drugs. Si Akop na may dalang pruweba o si Bato na may dalang galit. Puno ng galit, puno ng iyak, pero wala pang solidong sagot. Kung makakatayo ang Bato laban sa batas, bakit hindi pa siya lumalakad papunta sa komite? Kung tama ang posisyon, bakit masyadong maraming salita kaysa sa kilos? Senator Bato laban sa batas. Isa dito ang babasag, pero isa rin ang mananatiling matatag. Si Senator Bato dati ay isang pader na walang makakabasag. Pero ngayon, dumating na ang totoo at matigas na bato. At ito ang batas. Ang tanong, makakalusot ba ang bato o tuluyan na siyang madudurog? Ngayon, ikaw ang humusga. Hindi, Pero bago ka magsalita, natatakot ang Bato itanong kasi mo, meron siyang bakit natatakot ang Bato kinakatakutan? kung wala naman siyang dapat ikatakot? Diba? Ang bato ng batas. Yung pinagkaiba pala namin ni Bato Par. Yung ano kasi, syempre, siguro normal lang yung mangiyak-ngiyak ka kapag naging emotional ka. No? Pero yun nga, sobrang taliwas kasi sa pinapakita nila na, you know, sobrang tapang nila. Diba? Sobrang tapang nila to the point na wala na silang pake sa iba. Diba? Nag-appeal yung iba na paano yung mga nadamay? Paano yung mga bata na nadamay sa war on drugs niyo? Sinasabihan lang, shit happens. Diba? Yun yung malaking pinagkaiba talaga. So, parang, I think, karma din siguro na. Ay hindi natitinag, pero ang bato ng tao, madali itong madurog kapag nabibigatan sa katotohanan. 1:8 verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa gitna ng mga paratang, galit at pagtatalo, ang katotohanan ay mananatiling matatag. Walang sinuman ang makapagtatago sa liwanag ng katotohanan, sapagkat ito ang tunay na batong hindi kayang basagin. Sa huli, hindi emosyon o ingay ang magtatagumpay, kundi ang ebidensya at integridad. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming So, Diyos yun na naman, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong liwanag Kaya ng naman katotohanan. sasabihin dito, comment Hindi down kayo below. So, again, ang video to is mula kayo sa iyong araw. Supportahan nyo yan. At pagkalito. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. I-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipino YC, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun para. No doubt about it. Diba? Ano na yun? Binabalikan na talaga sila Bato. So, ngayon, I think, ini-enjoy lang perks majority. Diba? Ini-enjoy nila yung sa majority. But, I think, hindi tatagal yan. And then, kayo, anong masasabi nyo sa part na yon? Yung nangyari kay Bato, is it a trap? Diba? Or, you know, ano talaga, tadhana na talaga yung nag-udyok na malagay si Bato dyan sa Senate. Kasi, alam naman natin, diba, sa buong kasaysayan natin ng ano, mga Senate President na yan. Hindi naman nagtatagal yung Senate President eh. Napapalitan din naman sila in no time. Ano. So, time will come, may mag-aaklas talaga. Diba? Tapos yun nga, sabi nga ng mga eksperto, sobrang nipis lang ng majority ngayon. Biruin nyo, 13 lang sila. So, any ano dyan, pwedeng mabago yan. Diba? Baguhin lang yung isip ng iba dyan. Mababago na yung majority. So, kapag mabago yung majority, yung pag-hold kay ano, nandyan pa rin si Marcoleta, but
I think hindi nila totally madedefense si Bato. So, may extract yan in no time. Bilis-bilisan lang talaga nila kasi kung patatagalin pa nila yan, baka may mga mangyayari na naman dyan, ano. Tapos yun, naglukluk pa sila ng ano talaga, sergeant at arms nila, sarili nilang ano, choosing, di ba? Pero I think maintindihan naman natin yan kasi ano yan eh, ipit na sila. Di ba? Yan kasi. Sobra kasi kayong ano eh. Sobra kasi kayong presko nung nasa kapangyarihan pa kayo. Ano na lang, i-take nyo na lang yung mga nangyayari sa inyo dyan is, ano na lang yan, kabayaran na lang siguro ng mga nangyayari sa inyo. Diba? But again, kung ano man yung, ano, nangyayari dyan, ang mas, ano talaga, mapait yung sasapitin dyan. It's either si Bato or si Bongo. Kasi lifetime yan. Sana lang hindi siya manlaban kapag time will kami i-extract siya. But yeah, wala bang firearms si Bato? Baka may firearms yan, di lang natin alam. So based sa mga balita dito, alam naman natin na yung ICC nagpalabas na talaga sila ng so meaning nandito na. So about dun sa gusto nilang mangyari na dito sa Philippine courts, I think pa rin naman yan, palusot na lang nila yan. Kasi kahit sabihin naman ng admin ngayon na, sige, dito lang sa Philippine courts yan. 'Di ba? Dito lang natin sa Philippine courts litisin yan. I think hindi pa rin nila anuhin yan. Kasi, do you think ba maniniwala sila? 'Di ba? Na dito lang talaga baka pag kuha kay Bato, biglang i-extract sa Hague, 'di ba? I think hindi nila hindi nila paniniwalaan yan. 'Di ba? So parang reasoning na lang nila yan na dito sa Philippine courts litisin kasi wala silang assurance eh. Kung gusto nila na kahit pangakuan pa sila ng presidente na sige, dito natin sa Philippine courts yan, isuko nyo na yan, palabasin nyo na ng Senado yan, I think hindi na sila kakagat yan, 'di ba? Kasi isipin nila baka traitor rin tayo ng PBBM. So malamang sa malamang wala pa rin mangyayari dyan So I think baka nakadestined talaga si Bato dun sa Hague, 'di ba? Ba't yung pakikialaman? Yan naman yung gusto ni Bato dati, 'di ba? Gusto niyang samahan yung old man niya doon, yung tatay niya, 'di ba? Tatay Diggs. Sobrang ironic lang na grabe yung loyalty niya kay Duterte dati, tapos gusto niyang palabasin na imahe is willing niyang samahan si Duterte hanggang sa dulo to the point na may siya na kung dadalhin nila ako dun sa dahig, I'm happy to be with the old man. Tatay Diggs yan eh. Tapos ngayon biglang, Mr. President, PBBM, ituring mo naman ako na anak mo. Diba? Ikaw yung tatay sa bansang to. Ituring mo ako na anak mo. Yan? Uhaw sa father attention yan. Diba? But anyways, yeah, aligagana. So, sana maging leksyon tong nangyari kay Bato ngayon sa mga susunod pang mga administrasyon na, huwag natin ilagay sa kamay natin yung batas. Kasi, may balik talaga yan. So, that's it. So, again, sa yung araw, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Kayo, ano masasabi nyo doon? Comment down below. Pag-usapan natin yung hindi pagsuko ni Bato. Yung kakengkuya na ginawa nila doon sa Senate. Sa yung araw, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.